So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Mga minamahal, oy, nagparamdam. Itong si Senator Bato de la Rosa. At itong sabi niya, hindi raw po siya natatakot. Bring it on daw po, mga minamahal. Ay, naks, wow bring it on daw, pero bakit ka humihingi ng tulong sa Supreme Court? Akala ko ba bring it on? Diba? Si Bato de la Rosa na mismo yung nagsabi na bring it on daw. Bakit humingi ka ng tulong sa Supreme Court? So ngayon nga po mga minamahal, nagparamdam itong si Senator Bato de la Rosa. Alam nyo naman na hinahanap itong si Bato kasi parang tila baga nakakabingi po. Actually, totoo na nakakabingi po yung katahimikan ni Senator Bato de la Rosa simula nung nahuli itong si former President Duterte kahapon. Only Senator Go lang, yung talagang literal na naging alalay. Biruin mo kahit naka-detain si Digong doon sa Villamor Air Base, nagdala ng pizza. Wow, sana all. Yung high blood na nga yung tao, dinalan pa ng pizza, kung di ba naman bobo. Alright, so ngayon nga po mga minamahal, may interview itong si Senator Bato de la Rosa, na ang kesyo, ang sabi niya, bring it on. Hindi daw siya natatakot. Kasi yung mga ICC daw po ay pinapaban ni Donald Trump. Nako, umaasa mga minamahal itong si Senator Bato de la Rosa kay Donald Trump. Pinapahabol daw po ng United States President na si Donald Trump ang mga taga-ICC sa lahat daw po ng mga nagpa-facilitate at nagpapasok ng investigation, lalo na daw po sa kanilang mga allied countries. Alam nyo naman na yung US at ang bansang Pilipinas is an allied country. So ngayon, umaasa itong si Bato de la Rosa dito nga po sa sinabi ni Donald Trump, di ba? Poor choice, mga minamahal, pakabobong choice ni Senator Bato. Alright, sige, panoodin natin to. Ang kanyang hanash. Senator, hindi ka nangangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin. Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, wala pa po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ay yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakapunta sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. Letter, wala din po. Wala na rin. Huminto na sila. Lalo na ngayon na pinaghahabol na sila ni President Trump sa US, di ba? Yung mga ICC. Wala na. Hindi na sila nagkialam. Kasi sabi ni Trump, lahat ng mga nagpapacilitate ng pagpasok ng ICC investigation sa US at saka sa allied countries niya ay ipapa-revoke niya yung kanila ipa-cancel yung visa sa US at saka ipa-freeze yung mga ari-arian sa US. Kaya siguro tumahimik na sila. So, tingin mo tapos na yung problema sa ICC? I can never say that because hindi ko man hawak yung ICC talaga Basta ako, handa lang ako na just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa amin, I am ready to challenge them before the Supreme Court. Hihingi ako I will seek judicial relief from Supreme Court if indeed itong ICC ba talaga. Ay, hihingi daw po siya mga minamahal ng judicial relief doon nga po sa Supreme Court. Ngayon ang punto dito, akala ko ba hindi ka natatakot? Diba, kung hindi ka natatakot, you are ready to face the consequences na ginawa ninyong harassment, diba, pamamatay sa panahon ni former President Duterte, especially naging PNP chief ka. Diba? So, bakit mo kailangan humingi ng judicial relief doon sa Supreme Court? Ikaw pa ngayon nagsabi noon mismo, diba, na go ahead, Trillanes! Make my day. Diba? Sabi mo yan, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Sige, ICC. Kahit ikaw pa yung sumama, magdala ng posa sa akin. Diba sinabi mo yan noon? Kagaya din ang sinabi ni Digong. Pinapamadali niya, mga minamahal, ang International Criminal Court. Diba? Nahabulin siya habang buhay pa siya. Sabi niya pa nga, sisipain niya daw yung ICC
Gusto niyo pakinggan, mga minamahal? Sinabi ni Digong, ganito siya katapang. Si former President Duterte noon, sisipahin niya daw yung International Criminal Court. One of these days, the ICC will come. Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. Oh, But you said a while ago that if somebody will sponsor your fare to the ICC, you will voluntarily submit yourself to their investigation and jurisdiction. Yes. Pero kung sila magpunta dito, sipain ko. But will you confirm that you are willing to submit voluntarily yourself to ICC? Punta ko doon, sipain ko rin sila. Same. I have nothing further, Mr. Chair. Thank you, Mr. President. diba? Ganun katapang, mga minamahal. Si former President Duterte, sipain niya daw yung International Criminal Court kapag nandito sa bansang Pilipinas. O kapag dinala daw siya, sisipain niya daw. Nasipa niya ba? Di ba ganun katapang itong si Digong? O tapos bigla-bigla niya sasabihin, bakit nila ako arrestuin? Anong kasalanan ko? Nagigets ninyo, mga minamahal? O baka parang matutulad din ata itong si Senator Bato de la Rosa, yung kesyo, matapang lang ba sa salita? Diba? Matapang lang sa yaw-yaw ba? Sasabihin, bring it on. Di kami natatakot. Diba? Pero pag nandyan na, tingnan nyo yung itsura ni Bato, mukhang nga nagtatago na. Tingnan nyo, mga minamahal. Hindi ko alam kung recent lang tong picture na to. Yan si Bato de la Rosa. Sa tingin ninyo, saan kaya papunta si Senator Bato? Saan papunta si Senator Bato de la Rosa? Magtatago na rin ba? Susunod na din ba? Doon sa The Hague, the Netherlands? Nakaimpake, Yan ba yung sinasabing bring it on? Bring it on, pero nakaimpake, nagtatago? Merong paglilinaw. Si ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Ang sabi niya, yan, basahin natin, mga minamahal. Sabi niya, crimes against humanity ito. Hindi na lang ito simpleng murder, homicide, widespread and systematic attacks on a civilian population. At klaro na pumapasok doon sa iyong act of murder. Hindi na ngayon titingnan iyong murder na isa lamang. Ang titingnan na lang nila, sino ba itong mga pinatay? Saan-saan? Widespread ba? Nationwide ba? Pare-parehas ba yung modus ng operandi? Ang aming teritorya, yes. At mauugat mo yan sa sino ang nag-utos. Ang nag-utos naman kasi lahat ng patayan na yan, killings niyan, mga minamahal, ay si former President Duterte. Kung hindi dahil kay former President Duterte, hindi naman laganap yung patayan. At saka dapat hindi na to i-normalize. Kasi I think many people as of the moment, mga minamahal, still idolize former President Duterte sa kanyang panunungkulan as a president, yung parang nino-normalize lang yung mga salitang patayan, and I think dapat maputol yung ganung klaseng sistema. Kasi yung mga susunod na presidente, for example, may tumakbong presidente na ala Digong din, 'di ba? Kasi hanga kay Digong, puro patayan, tama ba 'yon? And wala tayong nakukuhang justice sa mga pamilya nang sabi kesyo addict daw, pero ang iba na pagtripan lang dahil sa pwesto. Meron nga tayong si Karen Bordado. Bordado ba? Labrador. Kung natatandaan niyo yung case niya, mga minamahal, isa lang po siyang detainee. Na yung boyfriend, naabutan po na merong, I think, nag-drugs. Pero kahit siya, di ba, mga minamahal, na-detain. Kahit wala naman siya, natagpuan si Karen, pati yung jowa niya lang naman ang merong dyan, nadamay lang itong si Karen. Almost 4 years na nag-suffer. Ginudge agad siya ng napakadaming Pilipino, di ba? Kasi planted din yun yung kay Karen Labrador. Pati kay Leila de Lima, di ba? Planted lang din yun. At saka ang dami mga Pilipinong namatay during the era of former President Duterte nang dahil nga lang sa reward money at gustong magkaroon ng posisyon yung mga pulis na hangol sa kapangyarihan. Di ba? Kasi nakadepende sa ulo depende din sa tao. Mga laki-laking tao, posisyon agad yung masasapit mo niyan. 'Di ba? So madaming nagkaroon, madaming mga pulis ang naging hunger for power dahil utos din naman yon ni Digong. 'Di ba? Tinuruan ni former President Duterte na maging kriminal itong mga matitinong kapulisan. Hindi lahat ng pulis masama.
ang mga kapulisan ay nadamay lang po sa sistema ni former President Duterte. Alright? Yun po, mga minamahal. It's me again. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.